First guest, siya po ang group head ng Global Banking ng Land Bank of the Philippines, si Roberto Revi Vergara. Ingat po kayo at Vlad sa pagbalik sa hotel dyan sa Dubai. At yung pangalawa, nandito pa siya sa studio, si Ramil Bergamo, ang Project Associate ng Bayaning Pilipino Awards, a joint program of ABS-CBN and Ugat Foundation. At yung phone-in natin, ang ating kuya, sabi niya nga kuya siya, talagang kuya ko siya, big brother ko siya, si Consul General, now Ambassador Benito Valeriano. Ingat po kayo, sir, sa pagbalik sa Dubai. So, Ramil, balik tayo kay Ramil. Oo. Bagong Bayani. So, sino ang i-validate mo dito sa Dubai? Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin kaya, yan. So, anong nature nitong grupo? Pwede ba? Clue? Itong samahan na to, nagbibigay ng mga pagsasanay sa mga Pilipino upang magkaroon ng... Pwede, hindi. Kasi pag masabihin niya anong pagsasanay, konti na lang. De, marami pagsasanay eh. Marami na pagsasanay ito. Mahirap pa hulaan. Okay. So, kamusta naman? Kailan mo nga sila i-meet? Bukas po. Bukas pa. Saan kayo mag-meet? Para makita namin kung sino to. Secret. Hindi, pero Ramil, galing ka na ng Saudi Arabia at saka Kuwait, di ba? Okay, kamusta naman yung pag-validate mo sa grupong mga na-meet mo? Sa Kuwait, anong nature ng grupo? Sa Kuwait po, ang nature naman nila ay tungkol sa sports. Sports. Parang hindi lang pampamilya yung gano'n. Pang-sports. How about sa Saudi Arabia? Sa Riyadh. Ito naman po tumutugon sa edukasyon. Edukasyon. So, it's more on edukasyon sa larangan ng computers. Okay. Information technology. Okay. So, nung na-meet mo sila, anong kakaibas nila sa ibang grupo na perhaps nasa similar, Anong sa nominees, di ba sabi mo 16 nominees? Opo. So anong pagkakaiba? Bakit sila may X factor? Bakit sila yung napiga talagang sila yon? Siguro base dun sa naranasan ko sa Riyadh kasi kaya siguro yung kakaiba kasi sa kanila yung ang binibigay nila kasing edukasyon is yung long term. Binibigyan din nila ng pag-asa yung mga lalong-lalo na alam nyo naman yung nature, di ba, kapag nagtrabaho ka sa Saudi Arabia, tapos lalo na kung isa kang alam nyo welder, construction worker. Opo. Napakababa ng sahod mo, and yet kapag pumunta ka sa ganitong organisasyon, bukod sa meron ka ng kapwa Pilipino na kumakalinga sa'yo, andun na yung kasiyahan, tapos nabibigyan ka pa ng pag-asa dahil sa tinutugunan nila yung edukasyon. Kumbaga, inaangat pa nila yung buhay mo. Hindi ka na magiging katulad ng mga nakausap ko from an ordinary na isang taga-timpla ng tsaa. Mga T-boy. Mga T-boy. Ngayon, in English talaga, literal nagkaroon na sila ng masigit pang pagkakakitaan bukod dito. Okay. Like what? Napunta sila sa ibang kumpanya kung saan ang trabaho na nila isang AutoCAD. Wow. Ganun. Wow. Naging graphic designer, naging graphic artist. Nakaka-inspire naman. Kumbaga, ang nakakatuwa pa kung bibigyan mo ng pansin yung mga pag-aaral sa ibang bansa na to, kung ikukumpara mo doon sa binibigay nila ay super mahal. Oo. Sa kanila, bukod sa kapwa Pinoy mo na yung teacher, mura pa. Totoo. Ayun. Tapos sa Kuwait naman, ang nakakatuwa naman kasi yun nga, hindi lang sila nakapaloob o nakakahon sa pinagkakaabalahan nilang sports. Bukod sa nagkakasiyahan na sila, and yet, alam nila na ang bawat sentimo na ipinagkakaloob nila sa organisasyon na yon may pinatutunguhan, hindi lang sa bansang Kuwait, kundi hanggang sa labas ng bansa natin, hanggang sa Pilipinas. Like what? Pagka may fundraising yata yung actually, hindi po siya... calamities, mga ganon? Hindi lang calamities. Ito yung parang nabuo sa pag-iisip ko nung matapos ko silang kapanayamin. Ito ay isang grupo ng isang sports group na kung saan tumutugon sa pangkasalukuyang issue. Na ano? Kung ano yung pinaka-issue
na problema, issue sa Kuwait, issue sa Pilipinas, doon sila tumutugon kasi masyado silang kilala maging ng Philippine Embassy at ng mga group of media doon na isang tawag lang, kasi ito si ganito, madali yan. Kilala. Hindi yan nagdadalawang isip. Okay. Ayun, kasi maging sa base rin sa pakikipag-usap ko sa mga media group doon na sila mismo patunay at saksi. Kasi sabi nga nila, pag ang media group na ang kausap mo, alam mo na hindi sila magsisinungaling. Hindi sila basta-basta magbibitaw ng isang salita na pawang imbento lang. Tama yan. Sige, ibulong mo sa amin kung sino sa Dubai. Sasabihin namin kung okay sila. May nakikinig, okay? Nakikinig yata sila. Ramil, okay, pero na-struck lang ako dun sa isa sa mga criteria. Katulad nga nung sinabi ni Conjen kanina, magkaisa. So, dun sa isa sa mga criteria, walang intrigahan, walang inggitan, maging negative man, pero parang napakahirap yatang makita ito sa isang organisasyon. Somehow, meron po. Actually, yung pagkakasabi kanina ni Conjan, ramdam na ramdam ko po yun. Kasi lalo nga po, sabi nga nila, kapag ang organisasyon ay nagmula sa Middle East, masyadong mapolitika. Andun ba maraming siraan. Kabilin-bilinan nga po sa akin ni Father Nilo. Alamin mo, maging ang mga issue nila, hindi lamang sa mismong mga nakapaligid sa kanila, kundi maging sa media. Kasi silang nakakaalam kung ano yung mga intriga. Totoo. Ibulong mo sa amin, sasabihin namin kung totoo hindi bagay siya maging chismoso. Ganun ba? Sino? Ikaw lang pala? Legitimate chismosa. Teka muna. Sino to? Ramil, paano kung yung mga miyembro, okay? So let's say the group is really good. Teka muna, mamaya sagutin, mag-break muna tayo. So, tatanungin text ko message muna po sa 4001 or mag-shout lang po sa FEMEM Wall or sa Filipino Rhythm Dubai 103.8. Babalik po kami. This morning on the Business Breakfast. The Business. Marius Maratheftis, the head of regional research, Western Hemisphere, Standard Chartered Bank. The solution in Europe need to involve several factors. First, we need to see the European Central Bank slashing interest rates. Second, we need to see the European Central Bank flooding the market with liquidity. And third, we need to see higher inflation. Eurozone economies are emerging market economies because they cannot borrow in their own currency. They borrow in foreign currency, and this is what emerging markets do. The Banter. Having had you on the phone virtually every week for 3.5 years, Jeff, I mean, 3.5 years ago, I knew really nothing about gold, really, or what drove it and affected the price. First of all, let me say, join the club. I've been in the gold market for 35 years and I still haven't got a clue, really. And tomorrow, we're going to find out the real cost of living in Dubai and Abu Dhabi, speaking to Mercer about their annual cost of living survey. The UAE's most popular morning show, The Business Breakfast, featuring Malcolm Taylor and Brandy Scott. Weekday mornings from 6 with Al Rastamani Exchange and Do, The Entrepreneur. Take control of your financial future. If you're coachable, have the willingness to improve your financial status, then learn to trade Forex, futures, options, NASDAQ stocks and Indian stocks in the physical asset classes with the practice of real trading, live data feeds, real money, and hands-on experience from our qualified instructors. Get lifetime support as a mover and shaker or market maker. Visit them and attend a free half-day class. tradingacademy.com/Dubai or call 800-OTA. Around town or around the world. When you're on the go, you need to know. The latest news and business stories, sports and lifestyle. All in the palm of your hand. Whether it's an iPhone, BlackBerry or Android, we have the app for you. Wherever you are in the world, keep Dubai Eye with you. Get your free iPhone, BlackBerry or Android app at DubaiEye1038.com now. Filipino Rhythm, brought to you by Al Ansari Exchange. Depositing your labor guarantees just became quicker with Al Ansari Exchange. Kayo pa rin nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. So bago natin balikan si Ramil, babatiin lang natin si Bernadette ng Millennium Plaza, na-meet ko kanina sa Millennium Plaza. At meron, binabati rin namin lahat ng mga anniversaries dyan sa Jebel Ali. Marami wedding anniversary dyan. Alam niyo kung sino kayo. So magkita-kita lang tayo sa MER 1, June 21 and 22.
Ikaw, El, yung sa pag-ibig? Oo, gusto lang namin ipaalam dun sa mga nasa Jebel Ali area, Daddy Blue, no? Kasi naimbitahan yung assistant manager ng pag-ibig na pumunta dun sa area na yun para yung mga workers would be able to understand ano ba yung excuse me, ano ba yung mga benefits na makukuha nila bilang pag-ibig member. So, i-explain niya ni Jojo Hareño. So, before siya umuwi ng Pilipinas, panayam naman siya sa mga taga Jebel Ali. So, please proceed there on Friday after the Tagalog Mass. That is 1:30. 1:30, oo. Mga ilang minuto lang yan, pero at least malalaman nyo kung ano yung makukuha nyo kung miyembro kayo ng pag-ibig. Sa mga hindi naman nagsisimba or ibang simbahan, basta punta lang po kayo sa St. Francis Catholic Church sa Jebel Ali ng 1:30 kasi after ng Tagalog Mass, doon po mag-explain yung pag-ibig. Oo, libre po pag-ibig dyan. Oo. At binabati namin si Aris Gutierrez, si Presi Sarino, yung mga nag-shout sa ating wall, at yung mga, kanina nabanggit ko na yung mga iba. So, El, ano pang next mo? At si Ricky Gardoche rin. Oo, si Mang George Gwenelyn Loplop Magbanwa. At yung mga taga-chapter dyan ni Joes tapos Hilda, kita-kita tayo sa Ras Al Khaimah sa Thursday. Okay, balik tayo dun sa sa programa ni Ramil. Ramil, paano ba 'yan kung nakatuon ka sa grupo? Okay? Napakaganda ng grupo, pero paano yung mga miyembro? Kung let's say yung mga miyembro mismo may mga issues sila katulad ng hindi natin maiwasan, kung let's say isa diyan ay merong ibang partner dito, pero member sila ng grupo, how will you categorize na ganitong pag-validate? Yung mga ganung bagay po, kasi mga masyado ng personal yun. Kung halimbawa mang may malaman man ako, ito po kumbaga ilalatag ko na lang o ilalahad ko na lang doon po mismo sa respective screening committee members namin. Opo. Tapos sila rin naman yung magdidesisyon na talaga kung ano ba talaga yung magiging pasya nila. Kung ihihiwalay ba nila yung mga personal na against sa group. Kasi organization pinag-uusapan Oo. Kasi kaya ako naitanong ito dahil I remember may mga programs din sa kumpanya mo, no, na tough talaga yung screening na even individual personal pero kasi bahagi ito ng katauhan nung nire-represent niyang grupo. So parang hindi mo pwedeng isama ang bulok na kamatis sa isang basket na maraming kamatis kasi magiging bulok din daw yon. Pero sino nga kulit dito sa Dubai? Okay, ano pang mensahe mo sa mga nakikinig ngayon na meron silang idea for next year na i-nominate? Basta grupo. Paano sila mag-nominate? Okay, at how best to to process this? Kung meron po kayong nais na ipasa o isubmit na nominasyon, basta ang pinaka-bottom line lang po dito is this is a search for ordinary Filipinos who's doing extraordinary things na hindi lang nakatuon sa mga pansariling adhikain, kundi lumalayong pa sa maging sa kapakanan ng ibang tao. At maganda kung magbibigay po kayo ng nominasyon, lagi nyo pong tandaan na dapat po ito ay inendorso ng ibang tao at hindi po mismo sa loob. Bawal po na miyembro, kahit na sino mang miyembro, ang mag-endorso ng sarili mong organisasyon. So dapat third party talaga. Opo, third party po talaga. So sino nga sa Dubai? Sismoso na. Nahawa ba ako, Ella? Ikaw, Daddy Blue, may question ka ba sa ating bisita ngayong si Ramil? Baka sagutin niya, wag na. Tatanungin mo kung sino, no? Hindi pa yung pwede yung Cebuano group. Bagong-bago pa lang Hindi pa At saka, ang paghahanap naman po namin ng nominasyon, kasi base na rin po sa mga nararanasan namin, hindi po ito pakapalan ng papel. Okay. Na dinadaan po sa napakaraming dokumentasyon. Ang pinaka-bottom line lang po dito is ang hinahanap lang lagi talaga ng group of screening committee members ay yung kung paano tumutugon ng isang grupo, hindi lamang sa
sa mga pansariling pangangailangan nila dito mismo sa loob ng bansa, kundi maging sa labas ng bansa. Especially sa mga alam niyo naman ang kalagayan ng Pilipinas, di ba? Napakarami